Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At dito po sa aking vlog na ito, nako, parang kaya ko po ito na-vlog dahil po ito patungkol kay Panfilo Lacson na isa sa aking mga binoto na senador na talaga namang hindi ko pinagsisisihan na akin siyang ibinoto. Tingin ko po ay parang sinisira ang kanyang kredibilidad, gustong sirain ang kanyang kumbaga paninindigan, ang kanyang pagiging senador ngayong 20th Congress. Tingin ko ay gustong-gusto po siyang sirain. May mga ilang tao na gusto pong kumbaga wasakin ang kanyang pagiging senador na tatayo siyang senator judge dito po sa impeachment trial ni BP Sara. Ngayon, ito po yung aking naging opinion dahil po si Senator Panfilo Lacson, isa to sa mga magiging haligi ng Senado. Alam naman natin na ito po ay napakatapat na Senado. Actually, siya nga po ang naging sa budget ba o yung basta yung sa parang finance finance section o sector ng Senado. Siya po ang pinahawak ng budget at ito po ay nagbunso dahil sa kanyang pagiging dating PNP chief at wala pong halong korupsyon ang kanyang pamumuno. At ito po ay talagang tapat po sa paglilingkod sa taong bayan na nagbunsod nga sa kanya para kumandidatong presidente noong 2022 election. Alam niyo ba, muntik na ako maging Panfilo Lacson noong panahon ng 2022. Kasi nga naniniwala ako ang kailangan ng mga Pilipino ay tawag dito, yung disiplina. Kailangan na idisiplina mga Pilipino para umunlad tayo kasi yun po ang kulang. Yan ang nakikita kong kailangan ng ating mga kababayan para matulad tayo sa Singapore na talaga namang napakaunlad at disiplinado ang mga tao. Ngayon, mas namutawi kasi sa akin yung nagawa ni Yorme sa Maynila. Sabi ko, ito ang kailangan natin. Ito ang kumbaga para sa akin perfect. Si Yorme Isko Moreno ang kumbaga nakita ko sa kanya yung pagiging talagang may political will, talagang meron din ng mga tawag dito, yung pagdidisiplina din sa tao, at talagang nilalabanan niyang korupsyon at ang mga mali sa Maynila. Kaya mas nanaig sa akin ang nagawa ni Yorme sa Maynila. Ngayon, dito po sa panahon ng 2025 election, talagang talagang hindi na po may tatanggi. Ako'y supporter ng mga ilan sa mga senatorial balls ng alyansa na para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Number 1 sa akin, siyempre Benhar Abalos, 'di ba? Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Tito Soto. Yan yung mga binoto ko Abby Binay. Etong sila Manny Pacquiao, yan binoto ko rin yan. Yan yung mga sa akin, mga kumbaga para sa akin ay talagang mga maayos at matitino na mga magiging senador. So ngayon, nung naging panalo si Panfilo Lacson, napansin ko may mga nagpapalabas ng mga issue na para sa kanya. Merong parang ewan natin kung merong naninira kay Panfilo Lacson o merong gusto na mawala ang kredibilidad niya bilang senator judge. So ngayon, ito po yung balita, pakinggan po ninyo, papanood ko sa inyo, at kayo na po ang humusga. Ito. Sen, ano itong lumutang na kayo raw ho ay nakipagpulong sa pangalawang Pangulo, once and for all siguro, boses ninyo ang marinig ng sambayan ng Pilipino. Ano ho ba ang katotohanan dito? May natanggap kasi akong report, may nagtatanong sa aking media kung totoo na nakipagpulong ako kay DP Sara. First, hindi totoo, no? Dahil ang aking sariling pananaw, height na naman ang impropriety. Kung ako, uupo ako bilang isang potential na senator judge dahil hindi pa naman natin sure kung magko-crossover yan sa 20th Congress o hindi papayagan, no? Kung sakali mayroong mag-petition sa Korte Suprema. But potentially, upo akong senator judge kasi senator-elect ako. At si BP Sara, siya yung naharap
doon sa impeachment case na hawakan ng Senado. So para sa akin, napaka-improper para sa isang senador o senador para makapag-meet sa isang nasa sakdal o harap sa isang impeachment case. Having said that, wala namang masama under normal circumstances. Walang masama kung mag-courtesy call kami sa second highest official of the land. Katunayan, noong 2016, nag-courtesy call ako kay Vice President Leni Robredo kasi siya yung nahalal na Vice Presidente at ako'y nahalal naman bilang senador. So wala akong nakita problema. Pero kung ganyang merong mga issue involved like an impeachment case, teka muna kasi parang mahalay tingnan na makipag-usap, makipag-meet kung ano man yung kadahilanan para makipag-meet. At kahit po may humimok sa inyo, may umimbita sa inyo o may magpayo sa inyo na makipagpulong at magkortesiya tayo sa pangalawang Pangulo dahil sa inyong delikadesa, hindi rin po ninyo gagawin sa mga panahong ito? Yes, ipapaliwanag ko kung bakit. Baka naman kasi ang dating ayaw makipag-meet. So papaliwanag ko lang na hindi sa ganitong pagkakataon at hindi sa ganitong panahon. But it doesn't mean na disrespectful ako sa Vice President na si Sara Duterte. Okay. Senator Ping Lacson, sir, sa tingin ninyo saan ang gagaling po itong mga usapin na itong mga umuugong-ugong na balitang ito? Gayong yun nga po ay katatapos ng eleksyon, kayo po ay rearing and preparing of course to work. And wala naman pong mga ganitong issues before na nalilink po kayo sa mga ganitong mga issues with VP Sara or kung ano man po with the Dutertes. Sa tingin niyo po, saan po nanggagaling ito? Hindi importante sa akin kung saan nanggaling. Ako, idea ko saan nanggaling. Pero the fact na meron nagtanong sa akin mismo na isang hindi nga reporter nagbe-verify kung totoo na nakipag-meeting ako kay VP Sara. So, sinabi ko, tahasan, hindi. Kasi nga, hindi proper. At sa ng delikadesa, hindi nararapat na makipag-meeting. Dahil nga, doon sa mga circumstances na binanggit ko kanina. So, news editor pa. Tama po ba? Medyo naputol po kasi yung signal. Na isang news outlet. Pero Senator Ping, itong diba? News editor ng isang news outlet ang nagtanong pa sa kanya. At tingin ko nga po ay merong mga nagpapakalat ng mga malisyosong balita laban kay Panfilo Lacson para ipalabas o palabasin na si Panfilo Lacson ay pro Sara Duterte at ito po ay maaaring kumiling sa acquittal para kay Sara Duterte. Yun po ang pinakamaganda na nalaman natin dito na ang isang Panfilo Lacson ay never po na makikipag-meeting kay Sara Duterte as long na meron pong mga impeachment trial at impeachment complaint na kakaharapin. Kung wala pong impeachment trial si Sara Duterte, makikipag-meeting siya. Walang problema daw doon. Dahil normal yun. Courtesy call, pagbibigay galang, 'di ba? At pagbibigay yung ina-acknowledge mo na siya ang vice presidente. Pero 'di ba dito po sa sitwasyon na ito iba. Meron pong impeachment trial na kinakaharap si Sara Duterte at si Panfilo Lacson po ang isa sa mga senator judge, 'di ba? 24 sila na magiging senator judge. So, doon sa mga makikipag-meeting, eto kumbaga parang given na 'to. Doon po sa mga makikipag-meeting, parang na natin na kapag nakipag-meeting sila, alam na natin na ito'y talagang mga pro Sara. Kung merong meeting between Bato, Aimee, Bongo, Marcoleta, and Robin Padilla, given naman na yan, na mga pro Sara yan. Diba? Ngayon, kung magkakaroon ng meeting ang iba pang mga senador, nako, medyo parang, medyo
alam na natin ang kanilang magiging boto pagdating po ng impeachment trial. Nito ngang mga nakaraang araw, nakita ko ang interview kay Amy Marcos at sabi niya, naging safety. Sumafety si Amy Marcos. Pero alam naman natin, hindi na kailangan ni Amy Marcos na sumafety o magsalita pa na parang makikinig pa siya sa mga ebidensya, di ba? Alam natin na si Amy Marcos ay anti-impeachment ni BP Sara, di ba? Ewan ko, ba't nasabi pa nga ni Amy Marcos yun, sabi niya, titignan natin ang mga ebidensya. Pero sa mga ginagawa niya naman, alam natin na talagang siya pro Duterte, solid pro Duterte, at talagang anti-impeachment siya ni Sara Duterte. At sabi pa nga niya, di ba, dapat daw ibasura ng impeachment trial dahil daw po sa sinabi ni Toby Chanko, na impeachment trial daw po o itong impeachment ni Sara Duterte ang siyang naging dahilan ng pagkatalo ng mga alyansa senators, which is para sa akin hindi naman totoo dahil paano naging dahilan yung impeachment trial para matalo sila Abalos, sila Abby Binay, Manny Pacquiao, eto nga mga kababayan natin di ba gustong-gusto po na magkaroon ng impeachment trial para mapalabas kung totoo o hindi ang paglulustay ng pera ni Sara Lustay. Di ba? Kaya ewan ko ba dito sa mga tao na ito. Pero alam niyo po talagang balik tayo dito kay Senator Ping Lacson. Hindi ako nanghihinayang sa aking boto. Tamang-tama talaga na maibalik siya sa Senado. Di ba? Sayang nga lang talaga yung kanyang mga ibang mga makakatulong sana like Benar Abalos. Hindi po nakalusot. Pero grateful na rin tayo, nandiyan si Panfilo Lacson, na sigurado tayo na hindi uubra ang mga pamumulitika, hindi uubra ang mga katarantaduan, at isa pa, tingin ko ay merong magdidisiplina sa mga pasaway na senador katulad nitong ilang mga senador na nakita natin na puro pansariling interes, puro kapakanan ni Digong, puro kapakanan ni Sara ang iniisip. Tingin ko hindi uubra yan kaya Panfilo Lacson at merong sasaway sa kanila kapag sumusobra na sila. So, tignan po natin ang mga magiging partisipasyon ni Panfilo Lacson sa Senado at naniniwala ako na ang Senado po ngayon ay kumbaga mas mababawi. Kumbaga meron mang mga walang kwenta sa Senado nadagdagan po ng mga magagaling at nadagdagan po ng masasabi nating mga batikan at maaasahan na senador. Sa Senado ngayon sana hindi magtagumpay ang mga masasamang loob dyan po sa Senado. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po. Congratulations kay Senator Panfilo Lacson.